Bagong low pressure area na mataan sa Hilagang Silangan sa labas ng Philippine Area of Responsibility pero wala rin ito nakikitaan na banta sa bansa. Pero patuloy na malawakang ulan sa kalurang bahagi pa rin ng Northern Luzon hanggang Southwestern Luzon kasama ang Metro Manila. Inaasahan magtutuloy-tuloy pa rin yan this week dahil sa habagat. Mga posibleng malawakang heavy rains ang iiral kabilang na ang Calabarzon area, Central Luzon hanggang kanluran ng Northwestern Luzon. Pinag-iingat sa mga posible pa ring pagbaha, kabilang na ang Valenzuela, Malabon at ilang bahagi sa Cavite o Laguna. At patuloy ng pagbabawas ng sobrang tubig sa Ipo Dam, ang Buklaw at Bingatam patuloy. At bagong part o bahagi ng aking website para sa mas madaling ma-access kung walang pasok sa Metro Manila at ilang bahagi ng mga lalawigan natin sa bansa under beta testing na. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, August 12, 2026. Ang oras sa ating boss may maga, alas 10:43 na ng umaga. Good news at nagkaroon tayo ng backup resources kaya in-upgrade na natin ng mas malakas pa ang ating web hosting site. At mula pa nung kahapon ay stable na po yung ating website. Hindi na siya yung madalas nag-e-error na. So sinabihan ako ng pinaka-hosting nung nagkaroon kami ng mahaba-habang debate. Kaya nung ilang araw tayo na nagkakaroon ng problema sa ating webpage ay dulot na pala ng talagang hindi na kaya ng computation power ng server nila yung ating sophisticated na web page. Well, ang dahilan nila dahil yung ating weather script, yung tinatawag kong NEB ay napakadami talaga niyang pinoprocess. Umaabot ng 30,000 process per visiting ng website. So kailangan maibsan daw 'yon. So dahil po sa sobrang dami ng process at dahil may sariling decision din kasi yung ating tropical cyclone sector na si NEB, ay kailangan nating taasan yung ating hosting services. So wala tayong magawa. Although napakamahal talaga ng services, pero na-realize natin nung after ma-upgrade is naging stable na yung ating website at nakayanan na po niya. O nakayanan na po yung pinaka-computing power. So pagka gumagamit pala ng na tayo ng pinaka automated computation o computing, pag masyadong dumadami na po yung computing, bumibigat din pala talaga yung processing requirement. So nag-overload talaga kaya nagkakaroon pala ng 508 error tsaka 408. Yun na pala ang costing nun. So ngayon kung bibisita na kayo sa aking webpage ay normal na po ito at hindi na po nagloloko na. So good news naman po. Ang bad news nga lang ay mas mahal na po. Halos dumoble yung costing ng ating web services. Pero ganun talaga po. Talagang kailangan ay i-upgrade natin sa mas powerful na processing power pa yung ating web page para maging stable. So sa balik tayo sa lagay ng panahon at dahil stable na po, pwede nyo na po ma-view yan. At sa aking web page dashboard ngayon, makikita natin ay nakakaranas pa rin tayo ng kalat-kalat at malawakang pag-ulan kabilang na dito sa Metro Manila. At mula sa ating Doppler radar imagery, mapapansin natin may mga ilang pag-ulan puro tayo na nadedetect dito pa rin sa bahagi nga po ng Quezon City at Caloocan. Yan, medyo tipid nga lang yung Doppler. So dito, ayan, makikita natin mayroong nadedetect na pag-ulan kabilang naman ng Quezon City at Caloocan. So minsan nagla-light drizzle yan, then to moderate po yung buhosang ulan. So ganun po ang nangyayari. Maging reflectivity, malino naman po. Nagkakaroon ng matinding pag-ulan sa bandang Antipolo, Quezon City at umaabot sa bandang Valenzuela, Malabon at Caloocan po. Ingat po sa mga potential pa nila pagbaha at tuloy-tuloy po natin mararanasan yung biglang downpour ng ulan. Epekto po yan ng ating natural na habagat.
Hindi po ng enhance habagat. Natural na habagat na talaga po yan na matatagpuan dito sa may bandang dagat kanluran natin sa West Philippine Sea. At makikita naman ninyo yan sa mga satellite imagery now na ganyan katindi ang mga pag-ulan. So kung titingnan naman natin sa pagdating sa lightning detection ay so far as of 11:25 AM ngayong magtatanghalin tapat na, meron na tayong total of 190 lightning strikes. Inner po yan, malapit sa amin malapit sa kalupaan. Kalimitan dito sa may bandang malapit sa Manila Bay at Lubang. Ayan po ang active na lightning strikes ngayon. So mag-iingat po sa mga pagkulog at pagkidlat. At ang outer lightning strikes naman natin ay 330 lightning strikes po so far. So ang pinakamalapit sa amin ay 92 kilometers at patuloy yung pulsing ng lightning detection. So patuloy pa rin tayo makakaranas ng maulang panahon base na rin dito sa satellite imagery at malinaw naman po yan na patuloy tayo makakaranas ng mga matitinding pagkulog at pagkilayan. Patuloy pa rin po yung triangulation ng lightning strike. So ingat na lamang po mga folks. At nakataas ang rainfall advisory nga po, care of Pag-asa sa ating data feed. Makita po natin ang NCR ay may light to moderate pa rin ang asahan kabilang na ang Tarlac, mostly Central Luzon, mula San Clemente at Santa Ignacia. At hanggang ano na po yan kasama na ang Nueva Ecija, mula Karanglan, hanggang Nampikuan. Yan. And then mga light to moderate din ang asahan sa bandang Rizal, Laguna, Zambales. So most of NCR ay nakataas po. So titingnan natin sa pinaka-hydrological para mas mabilis nating ma-pinpoint yung sinasabi natin. Yan. So makikita natin affecting po ang area natin ngayon sa Metro Manila kabilang na. So naka-indicate yan as affecting at expecting po na magkakaroon ng mga pag-ulan sa bahagi po ng Metro Manila. So malinaw po yung mga folks, although expected naman sa maghapon, patuloy pa rin po tayo walang pasok po. Mga walang pasok sa ibang area or apektado din maging sa mga area nga po na mga walang pasok. Anyway, tungkol naman sa walang pasok, meron tayong bagong webpage script na ginagamit. Since ang hirap mag-abang-abang na lumalabas sa social media para mag-declare kung ano yung mga area na walang pasok, so gumawa na lang tayo ng sarili nating web script na automatic kukunin ang lahat ng mga nasa mainstream media, GMA, ABS-CBN, tsaka Inquirer, dahil sila kasi yung nagpo-post ng mga suspendido ang mga klase at yung mga ibang detalye gaya na lamang ng face-to-face classes. So under beta test pa po ito, pero soon kagaya ng mga nauna nating mga web script ay malalagay na rin natin yan sa ating web page. Ito nga po yung tinatawag natin na automated no classes o class suspension system. Yan yung tinatawag natin class suspension system. Yan. So nasa web server na yan, pero hindi pa naka-attach sa aking web page dahil under beta testing pa po tayo, dahil tinitingnan pa natin yung mga possible na mga magkaroon ng problema, may mga error, ganyan, yan. So mapapansin natin itong mga red na yan, makikita nyo sa legend, ito yung mga area na kung saan ay suspendido ang klase. Yung mga naka-gray color o transparent ay walang indicated na suspension. So siyempre, time to time nag-update po yung ating mga mainstream media gaya ng GMA, ABS-CBN or Inquirer. So time to time i-refresh niyo po ninyo yung webpage. Once na nasa webpage ko na po yan at available na po i-click nyo po yan dito sa refresh beta para laging magre-refresh time to time kung ano yung magiging latest update po. Then pagka gusto nyo i-post sa mga social media nyo or i-share sa mga kaklase ninyo or yung mga iba ninyong gustong malaman, mga kaklase ninyo na gustong malaman kung kung wala kayong pasok sa inyong mga lugar, kiklik nyo po yung show text index na yan. Lalabas dyan yung text file, pwede nyo na pong i-click automatic clipboard or pwede nyo ma-download as text file. So pag i-click nyo yun as text file, automatic magda-download po yan just in case po. Yan. So since hindi latest available ngayon dahil kahapon pa po na posto, hindi siya mag-active yung download. Pero pwede nyo i-clipboard yan. Ayan,
click to clipboard at pwede nyo pong i-push yan sa inyong mga social media. Halimbawa, ito yung Facebook account nyo, then share nyo kagad, post nyo lang ganyan, then click kagad sa post para yung mga kaibigan ninyo, mga classmate nyo na gustong malaman kung suspendidong klase ay automatic mapopost na kagad yan. Yan. At para sa mas visual pa, makikita sa mapa yung mga area na apektadong lugar. So, yan po yung mangyayari, indicated sa map, at kung ano yung mga lalawigan at kung ano ang detalye niyan. Kung ano ba yung walang pasok, kindergarten to senior high school daw, public or private, ganyan. Example lang yan. Ito ay para ngayong araw po yan. Kahapon po ito pinopost ng mga mainstream media, then automatic lumalabas yan dito sa ating webpage. So, meron daw iba gumagamit ng app. Matagal nang may mga ibang gumagamit. Ngayon, naglagay na rin tayo dahil may mga nagre-request sa ating mga professor at mga estudyante pa rin dahil gusto nila na meron din daw tayo sa ating webpage dahil maganda daw yung ating webpage. So, ayan po, naka-detail yan sa Benguet at kung anong lalawigan at ano ang magiging walang pasok, kung may face-to-face ba. Yan, gaya na lamang sa Pangasinan, yan, all levels daw walang pasok. Wala Aguilar, at least mas detalye, hanggat maaari, mas detalye yung lalabas doon sa ating data. Pag kinilik nyo yan, kung gagamit tayo ng mobile phones or nagbibisit tayo sa ating website. At dito kagaya ng Pampanga, yan, naka-indicate yung detalye kung sa lugar ninyo sa Pampanga, sa Candaba, ay no face-to-face or switch to modular. So lahat ng detalye mababasa nyo po dyan. Kung no face-to-face classes, online lang ba, yan. Ibig sabihin, hindi lahat ay walang pasok, pwede pa rin may pasok sa inyo, pero no face-to-face nga lang. Or gagamit tayo ng module, or yung iba naman, online naman ang mangyayari. Tinatawag nilang no face-to-face at alternative delivery mode ang mangyayari daw. Ayun, may tinatawag silang alternative delivery mode or online. Ganyan na mangyayari. So, ganun din sa Bulacan, may wala rin silang pasok. At naka-indicate malolos lang ang naka-declare na walang pasok. Yan. Ito yung sa Pampanga. Mula Candaba hanggang sa Tomas. Pangasinan, mula Aguilar hanggang Lingayen. Yan. Dito sa Abra lang mismo, tsaka Benguet. Yan. Ngayon, sa nagtatanong sa Metro Manila, mag-i-indicate ba ang bawat lalawigan? Yes po. Kung halimbawa, ang Pasig, walang pasok. Mag-highlight lang dyan yung Pasig. Then kung ano yung detalye. Since wala namang nakadeclare na walang pasok sa National Capital Region, ibig sabihin ay wala, may pasok lahat sa NCR o National Capital Region ngayong araw. Yan, ibig sabihin naka-gray siya, ibig sabihin walang dineclared na suspension o no suspensions na dineclare para ngayong araw sa buong National Capital Region. So malinaw naman po yan mga post. Makikita niyo yan sa ating webpage. Ibang mga probinsya lang, mga lalawigan ang mga na-declare na walang pasok, kabilang na nga Pangasinan, Benguet at Abra. Ganon din silang bahagi nga po ng Pampanga at Bulacan. Yun lang ang mga limang lalawigan lang ang naka-declare na wala daw pasok ngayong araw. So at least makikita nyo rin sa baba kung ano yung mga walang pasok. Same lang din dito na sa mapa, sa visual ng mapa, naka-indicate din yan sa baba. Yan. Para sa mga gustong direktang magbasa, indicated din kung ano yung mga lugar na apektado. So, kompleto po tayo at nag-update po yan. At anong oras yan pinablish ng mga media, yun din ang lalabas sa atin kung anong oras siya pinablish at anong araw. Para hindi tayo ma-late. O hindi tayo ma-late ng update sa mga pagdedeklara ng mga lugar na walang pasok. So, ito ay base lamang sa mga nakukuhang data mula sa mga mainstream media ha. So, maaring hindi sila magkatulad ng mga LGU, baka may nagpo-post sa DepEd, baka iba rin yung deklarasyon nila na walang pasok. So, mas maganda double check na rin. Pero, siyempre, pag nagpo-post naman yung mga mainstream media, nasusure naman nila na ganun din ang pinagkukunan nila doon din sa mga local government units or sa DepEd or sa DILG. Doon din naman nila kinukuha yan kung ano yung mga lalawigan ang mga magdedeklar na ng mga walang pasok. So, magiging pareho lang din po yan. So, yan po para sa hindi na tayo iisa-isa pa pupunta sa iba't ibang mga social media para lang malaman kung ano ba talaga yung mga lugar walang pasok. So, ang ginawa natin, pinagsama natin lahat ng makukuha
mula kay GMA, ABS-CBN at Inquirer. Ngayon, kung pare-pareho sila ng pinost, automatic, madedetect yan ng aking webpage, automatic, kung may pare-pareho na, isa na lang ang kukunin doon. So, kanbawa, si GMA at ABS-CBN, sinabi nila ang Abra walang pasok. Siyempre, ang lalabas lang dito, Abra lang. Automatic, considered as one na po yun. So, yun. Automatic na isosort out yun ng ating webpage para hindi magdoble-doble yung kanyang pagpo-post ng ating PIMO Weather page. So, yan po ha. Under beta pa yan. Hindi nyo pa makikita sa ngayon yan sa ating webpage. Inobserbahan pa natin. Baka magkaroon ng problema. So, sa ngayon, ini-introduce ko lamang sa inyo yung itong bago nating section para mas madali yung mga mag-aaral na hirap malaman talaga kung ano yung mga area na walang pasok sa mga social media. So, ito pinag-isa na po natin mga folks. As of 11:25 AM, ngayong magtatanghalin tapat na, meron na tayong total of 190 lightning strikes. Inner po yan malapit sa amin malapit sa Kalupaan. Kalimitan dito sa may bandang malapit sa Manila Bay at Lubang. Ayan po ang active na lightning strikes ngayon. So mag-iingat po sa mga pagkulog at pagkidlat. At ang outer lightning strikes naman natin ay 330 lightning strikes po so far. So ang pinakamalapit sa amin ay 92 kilometers at patuloy yung pulsing ng lightning detection. So patuloy pa rin tayo makakaranas ng maulang panahon. Base na rin dito sa satellite imagery at malinaw naman po yan na patuloy tayo makakaranas ng mga patitinding pagkulog at pagkilayan. Patuloy pa rin po yung triangulation ng lightning strike. So, ingat na lamang po mga folks. At nakataas ang rainfall advisory nga po, care of Pag-asa sa ating data feed. Pakita po natin ang NCR ay may light to moderate pa rin ang asahan kabilang na ang Tarlac, mostly Central Luzon, mula San Clemente at Santa Ignacia. At hanggang na po yan kasama na ang Nueva Ecija mula Karanglan hanggang Nampikuan. Yan. And then mga light to moderate din ang asahan sa bandang Rizal, Laguna, Zambales. So most of NCR ay nakataas po. So titingnan natin sa pinaka-hydrological para mas mabilis nating ma-pinpoint yung sinasabi natin. Yan, so makikita natin affecting po ang area natin ngayon sa Metro Manila, kabilang na. So naka-indicate yan as affecting at expecting po na magkakaroon ng mga pag-ulan sa bahagi po ng Metro Manila. So malinaw po yung mga folks, although expected naman sa maghapon, patuloy pa rin po tayo walang pasok po. Mga walang pasok sa ibang area or apektado din maging sa mga area nga po na mga walang pasok. Anyway, tungkol naman sa walang pasok, meron tayong bagong webpage script na ginagamit. Since ang hirap mag-abang-abang na lumalabas sa social media para mag-declare kung ano yung mga area na walang pasok, so gumawa na lang tayo ng sarili nating web script na automatic kukunin ang lahat ng mga nasa mainstream media, GMA, ABS-CBN, tsaka Inquirer, dahil sila kasi yung nagpo-post ng mga suspendido ang mga klase at yung mga ibang detalye gaya na lamang ng face classes. So under beta test pa po ito, pero soon kagaya ng mga nauna nating mga web script ay malalagay na rin natin yan sa ating web page. Ito nga po yung tinatawag natin na automated no classes o class suspension system. Yan yung tinatawag natin class suspension system. Yan. So nasa web server na yan, pero hindi pa naka-attach sa aking web page dahil under beta testing pa po tayo. Dahil tinitingnan pa natin yung mga possible na mga magkaroon ng problema, may mga error, ganyan, yan. So mapapansin natin itong mga red na yan, makikita nyo sa legend, ito yung mga area na kung saan ay suspendido ang klase. Yung mga naka-gray color o transparent ay walang indicated na suspension. So siyempre, time to time nag-update po yung ating mga mainstream media gaya ng GMA, ABS-CBN or Inquirer. So, time to time i-refresh niyo po ninyo yung webpage. Once na nasa webpage ko na po yan at available na po i-click niyo po yan dito sa refresh beta para laging magre-refresh time to time kung ano yung magiging latest update po. Then, pagka gusto nyo i-post sa mga social media nyo or i-share sa mga kaklase ninyo or
yung mga iba ninyong gustong malaman, mga kaklase ninyo na gustong malaman kung kung wala kayong pasok sa inyong mga lugar, kiklik nyo po yung show text index na yan. Lalabas dyan yung text file, pwede nyo na pong i-click automatic clipboard or pwede nyo ma-download as text file. So pag i-click nyo yun as text file, automatic magda-download po yan just in case po. Yan. So since hindi latest available ngayon dahil kahapon pa po na posto, hindi siya mag-active yung download. Pero pwede nyo i-clipboard yan. Ayan o. Click to clipboard at pwede nyo po i-push yan sa inyong mga social media. Halimbawa, ito yung Facebook account nyo. Then, share nyo kagad. Post nyo lang ganyan. Then, click kagad sa post para yung mga kaibigan ninyo, mga classmate nyo na gustong malaman kung suspendidong klase ay automatic mapopost na kagad dyan. Yan. Yan. At para sa mas visual pa, makikita sa mapa yung mga area na apektadong lugar. So, yan po yung mangyayari, indicated sa map at kung ano yung mga lalawigan at kung ano ang detalye niyan. Kung ano ba yung walang pasok, kindergarten to senior high school daw, public or private, ganyan. Example lang yan. Ito ay para ngayong araw po yan. Kahapon po ito pinopost ng mga mainstream media, then automatic lumalabas yan dito sa ating webpage. So, meron daw iba gumagamit ng app. Matagal nang may mga ibang gumagamit. Ngayon, naglagay na rin tayo dahil may mga nagre-request sa ating mga professor at mga estudyante pa rin dahil gusto nila na meron din daw tayo sa ating webpage dahil maganda daw yung ating webpage. So, ayan po. Naka-detail yan sa Benguet at kung anong lalawigan at ano ang magiging walang pasok, kung may face-to-face ba. Yan. Gaya na lamang sa Pangasinan, yan. All levels daw walang pasok. Mula Aguilar, at least mas detalye, hanggat maaari, mas detalye yung lalabas doon sa ating data. Pag kinilik nyo yan, kung gagamit tayo ng mobile phones or nagbibisit tayo sa ating website. At dito kagaya ng Pampanga, yan, naka-indicate yung detalye kung sa lugar ninyo sa Pampanga, sa Candaba, ay no face-to-face or switch to modular. So, lahat ng detalye, mababasa nyo po dyan. Kung no face-to-face classes, online lang ba, yan. Ibig sabihin, hindi lahat ay walang pasok, pwede pa rin may pasok sa inyo, pero no face-to-face nga lang. Or gagamit tayo ng module, or yung iba naman, online naman ang mangyayari. Tinatawag nilang no face-to-face at alternative delivery mode ang mangyayari daw. Ayun, may tinatawag silang alternative delivery mode or online. Ganyan na mangyayari. So, ganun din sa Bulacan, wala rin silang pasok. At naka-indicate, malolos lang ang naka-declare na walang pasok. Yan. Ito yung sa Pampanga. Mula Candaba hanggang sa Tomas. Pangasinan, mula Aguilar hanggang Lingayen. Yan. Dito sa Abra lang mismo, tsaka Benguet. Yan. Ngayon, sa nagtatanong sa Metro Manila, mag-i-indicate ba ang bawat lalawigan? Yes po. Kung halimbawa, ang Pasig, walang pasok. Mag-highlight lang dyan yung Pasig. Then kung ano yung detalye. Since wala namang nakadeclare na walang pasok sa National Capital Region, ibig sabihin ay wala, may pasok lahat sa NCR o National Capital Region ngayong araw. Yan, ibig sabihin naka-gray siya, ibig sabihin walang dineclared na suspension o no suspensions na dineclare para ngayong araw sa buong National Capital Region. So malinaw naman po yan mga post. Makikita niyo yan sa ating webpage. Ibang mga probinsya lang, mga lalawigan ang mga na-declare na walang pasok, kabilang na nga Pangasinan, Benguet at Abra. Ganon din silang bahagi nga po ng Pampanga at Bulacan. Yun lang ang mga limang lalawigan lang ang naka-declare na wala daw pasok ngayong araw. So at least makikita nyo rin sa baba kung ano yung mga walang pasok. Same lang din dito na sa mapa, sa visual ng mapa, naka-indicate din yan sa baba. Yan. Para sa mga gustong direktang magbasa, indicated din kung ano yung mga lugar na apektado. So, kompleto po tayo at nag-update po yan. At anong oras yan pinublish ng mga media, yun din ang lalabas sa atin kung anong oras siya pinublish at anong araw. Para hindi tayo ma-late. O hindi tayo ma-late ng update sa mga pagdedeklara ng mga lugar na walang pasok. So, ito ay base lamang sa mga nakukuhang data mula sa mga mainstream media ha. So, maaring hindi sila magkatulad ng mga LGU, baka may nagpo-post sa DepEd, baka iba rin yung deklarasyon nila na walang pasok. So, mas maganda double check na rin. Pero, siyempre, pag nagpo-post naman yung mga mainstream media,
Nasisure naman nila na ganun din ang pinagkukunan nila doon din sa mga local government units or sa DepEd or sa DILG. Doon din naman nila kinukuha yan kung ano yung mga lalawigan ang mga magdedeklar na daw ng mga walang pasok. So, magiging pareho lang din po yan. So, yan po para sa hindi na tayo iisa-isa pa pupunta sa iba't ibang mga social media para lang malaman kung ano ba talaga yung mga lugar walang pasok. So, ang ginawa natin, pinagsama natin lahat ng makukuha mula kay GMA, ABS-CBN at Inquirer. Ngayon, kung pare-pareho sila ng pinost, automatic, madedetect yan ng aking webpage, automatic, kung may pare-pareho na, isa na lang ang kukunin doon. So, kanbawa, si GMA at ABS-CBN, sinabi nila ang Abra walang pasok. Siyempre, ang lalabas lang dito, Abra lang. Automatic, considered as one na po yun. So, yun, automatic na iso-sort out yun ng ating webpage para hindi magdoble-doble yung kanyang pagpo-post ng ating PIMO Weather page. So, yan po under beta pa yan, hindi nyo pa makikita sa ngayon yan sa ating webpage. Inobserbahan pa natin, baka magkaroon ng problema. So, sa ngayon, ini-introduce ko lamang sa inyo yung itong bago nating section para mas madali yung mga mag-aaral na hirap malaman talaga kung ano yung mga area na walang pasok sa mga social media. So, ito pinag-isa na po natin mga folks. So, bukod sa rainfall, asahan po natin ay magiging maulan pa rin tayo hanggang bukas siya ng Thursday and Friday. Tuloy-tuloy po tayo na magiging maulan dahil po sa pag-iral nga po ng habagat. Natural habagat na po yan dahil wala na po itong si Dolphin, nalusaw na po siya kahapon pa po. Dissipated na po siya dahil hindi na siya nakatagal dyan sa may bandang Eastern China. So, dahil natural na lamang yung daloy ng habagat, magiging natural po yung dala ng pag-ulan, yung typical na habagat season natin na mararamdaman ng pag-ulan. So, hanggang Friday daw, magiging maulan tayo, partially cloudy at medyo windy po. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, medyo cold, humid, tight, overcast, very obvious naman po. At inaasahan natin na patuloy ang magiging makulimlim tayo at maulan na panahon. Sa lowest temperature na netala na weather station kininang madaling araw, 12:02 AM, ay nakapagtala tayo ng lowest of 25.2 degrees Celsius. Kahapon, pinakamataas na sa amin sa Caloocan ang 30.4 degrees Celsius. Kahapon ito ng umaga at 11:09 AM. Ibig sabihin lamang, mababa ang ating heat index at 39.5 degrees Celsius lamang ang naging heat index sa amin sa Caloocan. Tuloy-tuloy kasi tayo nagiging pag-ulan po. So, wala tayong magiging problema sa ating heat index ngayon, lalo na sa Luzon. Kaya lang, dahil ang bahagi ng Visayas at Mindanao ay mas makantamtaman at mas maaraw at mas maalinsangan sa kanila, ay magpo-forecast tayo ng kanilang heat index. Mula sa amin sa Caloocan, as of 8:43 AM, pinakamataas na po sa amin ang heat index at 36.3 degrees Celsius. So, sa maghapon, wala tayong magiging problema, mababa lang po yan. So, sa iba namang lugar sa bansa, lalo na sa may bandang Southeastern Visayas, lalo na ang Eastern Samar, tingnan natin kung mainit sa kanila. Grabe pong init. Ang forecast, 45.7 degrees Celsius po. So, sa maghapon ay pinakamataas na daw ang 46 degrees Celsius ngayong mga oras na ito hanggang ngayong tanghali, 12 o'clock ng tanghali. So, mainit sa inyo dyan sa bandang Eastern Samar region. Tingnan natin sa Cebu kung mataas din ang forecast sa kanila. Medyo mataas din daw, 46.1 degrees Celsius. Ayun, no? Pinakamataas na rin yan hanggang alas 1 ng hapon. Magiging ganyan kataas ang inyong heat index. So, ibig sabihin lamang, katamtaman sa inyo dyan, sa may bandang Visayas at southeastern part ng Visayas, magiging mas maaraw sa inyo dyan at mas maalinsangan ng panahon. Lalo na sa bandang Mindanao, double check natin sa City of Davao, dahil moderate and fairly weather tayo halos dyan. Mukhang mababa naman ang heat index sa inyo. Hanggang 36 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na aabutin ngayong alauna po ng hapon. Double check natin sa may bandang Hinatuan or bandang Bislig. Mainit. Yan, dito sa may bandang Hinatuan, yan, mas maalinsangan sa inyo dyan. Maabot ng 45.4 degrees Celsius at aabutin pa yan hanggang 48 degrees Celsius mamayang alas 2 daw ng hapon. So, magiging mas maaraw kahit mas mainit dyan sa may bandang Eastern Mindanao po. So, mukhang kayo ay magiging maalinsangan ng panahon sa inyo dyan. Rest ng bandang Mindanao po dahil mas moderate at fairly weather ang kalimitan ng panahon sa inyo dyan. Hindi kagaya sa amin dito sa Luzon na maulan.
Pero pagdating naman sa PH extremes in past 24 hours, ang Surigao region ang may pinakamataas na temperatura since kahapon or past 24 hours at 36.6 degrees Celsius. Sa Baguio City naman, almost stationary lang sa kanila at 17.8 degrees Celsius, lowest. At sa Inulan naman ng Subic Bay ay meron silang nakarecord na pinakamataas na 58 millimeters na total rainfall. So napansin niyo po, huminan o nawala na po yung enhanced habagat dahil nawala na po itong si Dolphin. So natural, busa lang ng ulan yan, dala po ng natural habagat natin. Sa maximum sustained wind naman, ang Mactan, ang mayroon silang 19.4 km per hour kumpara sa amin sa Caloocan na 19.5 km per hour. So halos magkakapareho kami ng bugso ng hangin dito o lakas ng hangin. Pero pagdating sa Inulan, kung sa Subic Bay ay may 58 mm, sa amin sa Caloocan naman kahapon ay 36 mm po ang total rainfall. At ngayong araw ay nasa 12.6 mm po kami at inaasahang ongoing po yan dahil patuloy tayong inuulan. So katumbas yan in 7 days ay 557.7 or August total rainfall namin na ngayon ay 659.4 mm na po. Lagpas na kami ng difference of 192.7 mm na mas mataas sa average rainfall namin ng mga nakaraang taon na 466.7 mm lang dapat. So nag-above average rainfall kami sa Caloocan this year. So despite na tagtuyot po tayo at matindi ang ating drought at El Nino ay nahigitan pa ang buhos ng ulan sa amin this month at maaaring madagdagan pa yan time to time dahil nag-isang linggo mahigit pa lamang po tayo o mag-isang linggo't kalahati pa lamang po tayo ay ganyan na kaagad ang total rainfall sa amin sa Caloocan. So talagang ganito talaga ang month na grabe ang peak ng tag-ulan sa amin sa Caloocan o sa Metro Manila. Samantala sa ating outside humidity, meron tayong 94% highest concentration tayo. 2% ito tumaas since last hour at nanatiling mababa ang ating atmospheric pressure na 1,004 hectopascals and steady ito since last hour. Kasalukuyang maximum high tide po tayo, so ingat pa rin po tayo sa maalon na karagatan sa kalurang bahagi ng Nodo Luzon hanggang southwestern po ng Luzon dahil sa habagat po. So kasalukuyang high tide po tayo at maximum high tide, pero double check natin kung gaano kataas yung sea level. Para ma-double check natin yung taas ng sea level natin ay 1.5 meters po ang pinaka high tide natin ngayong araw. Ayan o. So since 8:49. So 1.5 meters po. Grabe ang taas ng alon, delikado po. Napapalaot tayo sa kaluran ng Nodo Luzon hanggang dyan sa may bandang southwestern Luzon. Kung maaari, wag muna tayong pumalaot dahil kung sumasabay din po yung mga matitinding thunderstorm dyan at matitinding pag-ulan. Halos zero visibility sa karagatan ng West Philippine Sea. So kung maaari, wag po muna tayong pumalaot para iwas disgrasya. Dahil yung mga pagbaha ng mga nakarang araw, marami na pong mga nasawi tayong mga kababayan, especially daw dyan sa bahagi ng Benguet. So bukod sa ating high tide, low tide status, ang ating almanac ay sumikat ang haring araw kaninang 5:41 AM at lulubog naman ito mamayang 6:20 PM. At ang ating moonrise since sa new moon po tayo, so hindi muna natin may re-report yan, 0% po illuminated yan. Diretso agad tayo sa ating local weather outlook para ngayong Wednesday and Thursday. Inaasahan natin tuloy-tuloy pa rin tayo makakaranas ng habagat rain showers na 100% chance of rain hanggang bukas po yun ng Thursday na may parehong 100% chance of rain. Self-explanatory na lamang po yan mga folks At sa highest and lowest temperature expected natin maglalaro, 27 to 30 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 26 degrees Celsius. At sa ating local weather advisory, mayroong detected na outside tropical cyclone. Malabas-labas naman ito ng Philippine Area of Responsibility. Nireport ito kaninang madaling araw according kay Pag-asa na mataan sa layong 1,990 km yan east of extreme Nodo Luzon po yan. Yan po yung C91W na binabanggit natin sa intro. Mamaya, didiscuss natin yan. May maximum sustained wind ito na 55 km per hour, malapit sa gitna at bugsong pumapalo ng 70 km per hour. Pero ang good news, kumikilos ito pa east, northeastward sa bilis na 30 km an hour, ibig sabihin hindi ito banta sa bansa. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit ng satellite imagery. Well, very obvious naman po, patuloy pa rin tayo makakaranas ng malawakang ulan dito sa parte pa rin ng Luzon, lalo na sa kalurang bahagi nito, kabilang na ang buong Metro Manila at South Luzon, lalo na sa bandang southwestern Luzon.
Ayan, very obvious naman po ang patuloy na malawak ang ulan pa rin po. Yan, itataas natin. Yung buong kaulapan nito sa may bandang kaluran ng Northern Luzon hanggang Southwestern Luzon, mapapansin natin ang tuloy-tuloy na pag-iral ng ating habagat. Yan, so yan ay natural habagat na po talaga natin ha. Yan, this season. At manggagaling yan dito sa parte po yan ng Laos o Vietnam. Nanggagaling dyan po yung extension. Mapapansin nyo po yung daloy ng hangin. Yan, mula rito yan ha. Sa may bandang Indian Ocean, ang gagaling yung flow ng hangin. And then, tumatawid siya dito sa may bandang Vietnam, mula Laos pa Vietnam, and then patungo dito sa bandang Timog Kanluran natin sa Pilipinas. So, yan po yung pinakadaloy niyan. At para sa kaalaman na rin natin, yung water vapor, para mas detalye na nalalaman nyo po kung paano talaga yung daloy ng ating habagat. Yung natural talaga ng habagat natin na rainy season o yung habagat season natin. Ito po yung parang lumalabas na pinaka-highest peak natin ng habagat. Kumbaga sa katumbas yan na halimbawa ng amihan season ay yung pagpasok po ng mga 15, 20 yan, or mga January ng every January po, yan po yung lumalabas na pinaka-highest peak natin ng amihan season na kung saan mas malamig na temperatura tayo kapag tag-amihan season. Sa rainy season naman o habagat season naman natin, ang pinaka-highest peak natin na umuusbong matinding habagat natin ay during mga bandang August nga po. July katapusan at August yan. Usually, pinaka-August yung pinaka-talagang grabe na ang buhos o pinaka-bugso ng ulan natin ng habagat season peak. So mula sa ating OSM map, makikita po natin yung behavior ng habagat. Mapapansin mo natin, nanggagaling talaga yan sa may bandang Vietnam, Bangkok, Thailand, Laos, yan, Vietnam. At manggagaling yan sa may bandang Indian Ocean. Dito ang yan, dumadaan yan dito mula sa pinaka-southern hemisphere, ganyan, para makita nyo pa ano gumagalaw yung ating habagat. Ganyan yan, ganyan. Mula yan dito sa may bandang southern hemisphere, bandang Western Sumatra, then dumadaloy yan pa ganyan, pa silangan. Yan. Kitang-kita nyo naman sa pinaka-satellite o paano yung galaw ng ating water vapor. Yan yung mga dalang maraming ulan. At mapapansin natin ang diretso sa bandang Southwestern Luzon at Western Luzon ang ating makakapal na water vapor na may dalang mga matitinding pag-ulan. So very obvious naman, kaya tuloy-tuloy po ang nagiging pag-ulan natin dahil sa habagat. At sinasabayan pa yan ng G-ring nitong isang low pressure area nga po na C91W. So nakahinihila pa niya yung daloy ng hangin dito sa bandang kanluran niya na kung saan tuloy nagtutuloy-tuloy o nagre-railing tuloy yung daloy ng ating habagat sa Timog Kanluran. Kaya grabe ang aasahan nating mga magpag-ulan. Kabilang na ang buong kanluran ng Zambales, Pangasinan, yan sa bandang Dagupan hanggang Central Luzon, kasama na ang Tarlac. Ayan, no? Kitang-kita sa ating water vapor. Sa ulan naman, nakataas sa heavy rain ayon kay Pag-asa sa data feed sa heavy rain volume at moderate sa buong NCR, maabot na sa bandang Laguna, Lucena, Lipa, Batangas ang moderate rainfall, at ang heavy rain daw ay namamaligid dito sa may bandang Calawis sa Rodriguez, San Mateo at Quezon City ang heavy rain showers. Kaya ingat po sa mga pagbaha at wag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa lalo na sa area ng San Jose del Monte, Bulacan. Yan. Ayon yan sa pinaka data feed ng rainfall wavelength ni Pag-asa. Yung wavelength ARG na tinatawag ni Pag-asa as of 11 o'clock po yan. Ganyan po kagrabe. Nasa yellow warning at orange warning po, lalo na din sa bahagi nga po ng San Jose del Monte, Bulacan, San Mateo hanggang Quezon City. Nakataas po ang matinding pag-ulan. At makikita natin ang rest ng water vapor ay umaabot sa buong Zambales hanggang Bataan na po yan, Metro Manila hanggang Batangas at hanggang Lucena, kasama na ang Laguna. Yan po yung pinakadetalye. So balik po tayo sa pinaka high resolution satellite imagery natin. So kung mabalik tayo sa pinaka high resolution satellite imagery natin, ito po yung pinaka natural na kaulapan. I-activate natin ng OpenStreetMap para makita natin yung mga area na maapektuhan. And then activate natin yung rainbow color para makita natin yung mga area na specific mula dito nga po sa may bandang Kanluran. Well, napaliwanag natin kanina yan.
hanggang sa bahagi nga po ng Zambales, pababa ng Calabarzon area at southwestern Luzon. So damay na ang bahagi pa rin ng Occidental Mindoro, Coron, Palawan hanggang sa may bandang El Nido. So very gloomy rin ang bahagi ng Puerto Princesa at Kalayaan Group of Island dahil po sa pag-iral ng ating habagat. So most of entirely pa rin ng Southern Luzon magiging maulap tayo at maulap at asahan ng kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog pa rin ang iral maging dito sa bandang Bicol Region area. Pero pagdating sa bahagi ng Visayas at Mindanao, mas katamtaman pero makakaranas pa rin ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms kabilang nasa kalurang bahagi ng Panay Island, especially dyan sa bahagi ng Aklan, pababa ng San Jose de Buena Vista. At magiging katamtaman din pero partly tumusikaw tayo sa Iloilo at Guimaras hanggang patawid na po yan ng Negros Region na kung saan mostly cloudy din tayo, partly cloudy pero magiging katamtaman ng panahon kabilang na ang buong Cebu, Leyte at Eastern Samar. At least mas maaraw at may maalinsang ang panahon kayo dyan, hindi kagaya sa amin sa Luzon. At mula naman sa bahagi ng Mindanao ay magiging katamtaman din ng panahon pero partly cloudy to mostly cloudy din tayo at all times at mga isolated and occasional rain showers and localized thunderstorms lalo na sa mga bandang hapon, gabi o madaling araw kabilang na ang Cagayan de Oro at eastern part ng Mindanao sa bandang Bisilig pababa na yan ng Davao Oriental sa bandang Mati o Gobyerno Generoso. Magiging maalinsangan at humid na panahon din sa buong Davao Region, kabilang na ang buong Sorsogon area na kung saan makakaranas pa rin tayo ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms pero mangunguna po ang maaraw at maalinsangan na panahon dahil almost fairy weather naman po tayo dyan. May mga nakanaka lang na mga isolated rain showers na magiging pag-ulan po ang aasahan. Ganon din ang maranasan ng mga taga Zamboanga Peninsula, bagamat mas mostly cloudy po tayo dyan, medyo overcast, makakaranas din tayo ng mga medyo maaraw at maalinsangan din na panahon pero bandang hapon o gabi makakaranas din tayo ng mga occasional rain showers and localized thunderstorms. Ganon din sa isla ng Basilan at Hulusulu ngayong araw. So diretso naman tayo sa ating ginagamit na computer generated tropical cyclone sector. Bagamat wala naman tayong aktibo na banta sa Pilipinas na anumang binabantay natin na mga tropical cyclone dito sa ating tropical cyclone sector. Pero meron tayong bagong binabantayang low pressure area, at least dito medyo mas malapit pa siya sa pinaka-boundary ng PAR pero palayo din ang kilos nito dahil halos sasabay lamang ito sa pinakabuntot ng trough ni dating Maymay na si 13W. Although under tropical depression po ito pero inasahan na halos pa-dissipate na rin ito o halos sasama ito sa pinaka buntot ni 15W po. So ganun po ang nangyayari ngayon. Kasi 15W ngayon ang mas aktibo na ngayon na bagyo, although under low pressure area ito pero maaaring ito ay hahalo itong trough ni Peilu o dating si Maymay ay sasanib din yung pinaka-trough dito kay 15W. So sa ngayon ang ating status para kay 91W, which is ito ngayon yung mas malapit sa atin sa boundary ng PAR. Yan, ang kanyang center air pressure niya so far ay 996 hectopascal. So, medyo na organized development na rin siya. Under tropical depression development na po itong si 91W. Yan, na may maximum sustained wind of 56 km per hour, malapit sa gitna at bugsong nasa 72 km per hour. So, kanyang 10-minute average under tropical depression pa rin at 49 km per hour, malapit sa gitna at bugsong umaabot ng 64 km per hour. Wala pa siyang identifier na movement speed sa ngayon, so hindi pa siya masyado identified according dito sa ating tropical cyclone sector pero malalaman natin sa ginagamit na Devora. Mula rito ay susukatin natin ang reference point natin mula sa Itbayat Batanes. Ang layo niya mula sa Itbayat Batanes ay nasa layong 2,069 km east ng Itbayat Batanes sa labas ito ng Philippine Area of Responsibility na kung saan ay halos ang magiging galaw nito halos katulad kay 13W. Yan. Pero dahil po yung pinaka-circulation niya ay halos sumasabay dito sa pinaka-buntot ng trough nila 15W nga po. So halos pahilagang silangan ang kilos nito. Ayon na rin dito sa nakikita natin sa satellite imagery. Ito po yung si 15W. Ito naman yung si Peilu na si 13W. Yan.
So patuloy pa rin ang pagkilos niya na kung saan itong C91W ay mukhang yan ay magiging tahak niya, pero mukhang magsasanib na rin itong C15W kasi at C13W yung kanyang trough niya. So yan po yung magiging constant na trough at wala naman tayong medyo mas malapit na low pressure area. Ang naapekto lang talaga sa atin sa Pilipinas yung epekto po ng habagat. So gagamit tayo ng Dvorak mode, which is ito yung pinaka most accurate na galaw ng bagyo. So sa pinaka ginagamit natin na bagong Dvorak technique mode ay mula sa Dvorak, makita po natin yung sentro nitong si 91W, yung kanyang maximum sustained wind. Ito yung pinakagitna niya ay 55.6 km/h. So mapapansin natin, halos magkapareho lang ngayon dito sa ating TC sector sa itaas. 56, ito naman 55.6. So halos round off of 56 km/h din po yan. At bugsong maabot din ng 72 km/h. Center air pressure din niya ay kapareho lang din sa ating TC sector sa itaas na 996 hectopascals po. So halos magkatugma sila ng ating monitoring ngayon. Eksakto ngayon yung alignment. At least meron tayong napapagkumpara kung nag-iiba po ang lokasyon. So yung sukat niyan halos kapareho lang, kaya alam na po natin yung pinakadistansya niya so far. So kung i-activate natin yung Dvorak technique para dito kay 91W, Invest 91W, hopefully merong Dvorak para makita natin yung pinaka-sentro niya, just in case active po yung kanyang Dvorak. Dahil mula sa ating CMS NOAA, mayroon po active na Dvorak itong si 91 Invest. Yan. Yan, i-activate natin yung Dvorak para kay 91 Invest. Yan, kung titingnan natin dito, mukhang wala siyang Dvorak base dito. So, mukhang hindi pa available yung pinaka-Dvorak niya. Hindi kagaya ni 15W ay meron siyang latest Dvorak. Ay, meron. Ayun, nakala ko wala. Yan, ito po yung Dvorak para kay 91W. So, ibig sabihin lamang yan, mukhang active yung Dvorak para kay 91W. Pero kung mapapansin natin dito, hindi natin ma-determine yung pinaka-sentro o gitna ng bagyo, di ba? Mahirap ma-determine. Yan. Pero base sa pinaka-Dvorak, mapapansin natin yung pinaka-Dvorak dito, lumalabas ay nandito yung pinakagitna niya. Base na rin sa C and E position ay nandito yung pinaka-sentro niya. Malalaman natin dito sa ating Dvorak technique mode sa taas, ayan. Yan, hindi lumabas po. So ibig sabihin hindi pa available yung kanyang Dvorak. So yun ang medyo bad news pa. So dito madedetermine natin ang estimated na gitna ng bagyo dito sa pinaka-C niya. So probably ay nandito na yung pinaka-gitna niya. Ayan, oh. Ito yung approximate na gitna niya. Pero mapapansin nyo, di ba? Mahirap ma-determine. Pero sa pamamagitan ng Dvorak, nalalaman natin yung estimate ng gitna ng bagyo. Para nandirito yan. Ayan, ang pinaka-gitna niya. Antayin na lang natin lumabas yung pinaka-Dvorak para ma-compute. Dahil kapag hindi available sa ating Dvorak para kay 91W, ibig sabihin lamang yan mga folks, hindi pa po available para sa Dvorak technique yung exact niya. So hindi pa siguro nako-compute kaya hindi lumalabas. Ito ay galing kay CMMS kasi. Ito kasi yung sa satellite imagery natin sa baba, yan ay kay NOAA. So wala pa sigurong distribute si CMS mula kay NOAA. Samantalang ito namang si Paylo ay patuloy pa rin ang active na monitoring niya. Yan, nasa tropical storm category pa rin daw siya. Tingnan natin kung latest, baka hindi na siya nag-update. Well, latest naman as of 11:30 kanina, yan yung kasalukuyang location niya. And then ito naman yung C15W na kung saan ay maaaring magsanib itong dalawa. Yan, halos dikit na dikit po yung trough ng dalawa at napakalayo na yan sa atin sa Pilipinas. So sa ngayon lang na muna ang mas focus tayo kay 91W, although wala itong banta sa bansa. Kaya lang gaya na ating sinasabi ay magpapahatak ito sa ating magpapahatak ito sa may bandang monsoonal winds dito o yung pinaka-monsoon trough niya. Yan, nagkakaroon ng parang monsoonal gyre dito sa timog kanluran niya at makikita din natin na sumasabay na nahihila yung habagat natin dito sa timog kanluran po. Kaya nagkakaroon tuloy ng mas enhanced na development ng hangin na may kasamang ulan ang ating habagat dito sa timog kanluran. Medyo nahihila ito ng trough ni 91W. Malawak po yung pinaka-trough niyan kasi. Yan.
malakas, kaya nahihila rin niya yung hangin mula sa timog kanluran. So yun po yung pinaka-latest, pero sa ngayon wala pong banta. Lahat ng mga bagyo na ito sa labas ng Philippine Area of Responsibility na nakikitaan natin dito sa ating satellite imagery, walang nakikitaan na banta sa bansa maging C91W dahil pasilangan ang nagiging kilos niya. Ibig sabihin, napakahina po ng Ridge of High Pressure Area ngayon, o halos walang high pressure area kasi dito sa silangan ng Japan. Kaya nakakagala ng kahit anong direksyon ang mga bagyong ito. Sa ngayon, pinakamalakas pa rin itong si Chan-Om at aktibo, pero humihina na rin po ito at under tropical depression na siya dahil nasa pinaka-landmass ito ng Japan. So far, kung titingnan natin sa pinaka-Dvorak, ay ang kasalukuyan location niya as of 11:40 ay nasa karagatan na ito ng Tomioka. Mapapansin nyo, iba yung location nyo dito. Sa ating TC sector, nandyan pa rin sa may bandang prefecture. O, magkaiba sila ng position, di ba? Yung nasa may bandang Obama, Japan. Pero yung pinaka-precise na galaw niyan ay nasa karagatan na talaga ito ng Toyoka. So, abot pa rin ng tropical cyclone wind signal. At kung i-activate natin yung Dvorak para kay Chan-Om, hopefully latest yung pinaka-Dvorak niya. Yung makikita nyo, pinaka-upper right and upper left quadrant ng mas malakas yung hangin. Moderate lang dito sa bandang Toyooka hanggang Totori. Umaabot yung tropical cyclone winds, yung pinaka-gale force niya na 62 kilometers. So, kung may mga Pinoy po tayo sa paligid na yan, Shin-Onsen, Kamin, Toyooka, Kayutango o Totori, ay nakakaranas kayo ngayon ng at least gale force winds dyan na naglalaro at least 62 kilometers per hour ang maximum na bugso dyan ng gale force winds. So, kung ma-activate natin at kung latest po yung Dvorak niya, ito po yung pinaka-center, at least almost 99% yung accuracy. Yan. So, makikita natin dito yung quadrant halos sa mataas dito sa may bandang upper quadrant. At sa bandang lower left and right, medyo moderate lang po yung range o lakas ng gale force winds niya na 62 kilometers per hour. Tingnan natin kung latest po ito. August 11. Kung pumalo yan ng 12, yes, latest siya. Yan, latest nga po ito, August 12. So, ito nga po, latest na satellite imagery ng Dvorak. At makikita natin, despite na hindi ma-determine yung pinakagitna, yung gamit ang Dvorak na nafi-fix ng ating actual na satellite imagery doon sa pinaka-Dvorak image. Ito po yung pinakagitna, yung blue at saka yung red. So, almost 98% pa rin yung pinaka-accuracy na kung saan yan po ang pinakagitna ng bagyo. Yan. At yun nga po, apektado ngayon ang baybayin at ilang area nga po ng Toyooka, Kami, Shin-Onsen at Totori. Yan yung pinaka-status ngayon para dito kay Chan-Om na C14W. Pero sa ngayon, wala tayong epekto ng anumang bagyo sa Pilipinas, kundi habagat lamang ang nakaapekto sa atin sa ngayon na nagdudulot ng malawakang ulan. So wala tayong masyadong concern sa magiging forecast track ng mga bagyong ito. Dahil puro papalayo yung kanilang mga forecast, maging sa mga forecast ensemble. Yan. Sa ating Muuntay forecast ensemble, high chance na po siya at 60%. Ibig sabihin, tropical depression na rin po. Indication ito na which is kumpara naman o talagang nasa tropical depression na siya at 72 kilometers ang bugso o 55.6 kilometers per hour ang kanyang maximum sustained wind. Pero nagtataka tayo bakit wala pa ring indication dito of movement. So siguro hindi pa confirmed kay Joint Typhoon Weather Center kaya walang naka-indicate base sa ating combination po. Pero palayo naman yan kaya wala tayong masyadong concern mga folks. At ito rin yung mga ibang bagyo at mapapansin natin palayo din ang forecast nila. Double check natin sa DeepMind AI kung ganyan din ba magiging forecast dito para kay 91W, kung palayo din talaga ayon sa pinaka DeepMind AI. Yan, mula sa pinaka DeepMind mukhang wala naman pong wala naman sa ngayon na nakalabas dito o wala pang indication, wala pang forecast si DeepMind AI. So hindi pa gaano magkakatulad yung mga forecast. Ang masisiguro lang natin pa east-northeastward ang kilos niya dahil sasabay ito sa pinaka-trough ng dalawang bagyong ito na C15 at 13W.
So mula sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, ito po yung satellite imagery latest mula sa GFS, ay mapapansin natin medyo may tropical wave na nanggagaling dito. And hindi natin alam kung remnant low yan ni 91W or panibagong low pressure area na naghahalo dito sa pinaka-trough ni 91W. Yan. Pero at least dito bumababa yung atmospheric pressure. So posible itong maging isang shallow low pressure area. Mula kay ECMWF naman, ito yung galaw ni 91W, palayo ito ng bansa. Pero yung remnant dito sa may bandang hilagang silangan ng Nodo Luzon ay mapapansin natin makapal pa rin ang hatak sa hangin sa Timog Kanluran na nagbubunsod po ng patuloy na nahihila po yung ating habagat dito. Kaya asahan natin hanggang August 15 to 16 patuloy pa rin tayo makakaranas ng malawakang ulan. Ayon kay ECMWF na rin dito sa pinaka-precipitate instantaneous precipitation rate. Wala naman sa AIF o AI ensemble ng mean sea level pressure niya. Accordingly, mapapansin natin dito medyo merong makikita ang isang parang shallow low pressure area pagkatawid nitong C91. Ayan, mapapansin nyo merong panibago na namang low pressure area na nakikitaan si AI. And then ito ay mukhang pakanluran ng kilos niya. So, posibleng pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Kailan ito? Posible. Lilitaw siya by August 15 or 16. Yan, hindi lilitaw siya as shallow low pressure area kaagad. And then kikilos na ito pakanluran, pahilagang kanluran, parang patungo sa direksyon ng Taiwan. Yan. So tingnan natin ito dahil kapag ito ay naging isang aktibong low pressure area, palalakasin na naman po yung ating habagat niyan. So titingnan natin between August 15 to 16 kung mayroong panibago after 91W dahil mula sa ating global spectral model ay dito halos wala lang po tayo nakikitaan dito pero patuloy po yung ating habagat hanggang August 15. Ito yung pinaka-trough ni 91 pero mayroong shallow circulation din na umiiral dito pagdating ng August 15 o 16. So tingnan natin kung yan yung pinapakita ni AI. Since AI naman po yan, simulation ni AI, maring hindi po yan magkatotoo. So mag-update tayo mga folks sa magiging development niyan sa ngayon. And then mukhang meron na ng bagong Coriolis circulation tayo na mamataan sa silangan ng Mindanao sa labas ng PAR by August 16 or 17 po ito. So tingnan natin sa kanyang tropical cyclone strike probability. Hopefully hindi yan maging bagyo. By August 17, tingnan natin by August 17 kung magkakaroon ng enhancement. At least sa ngayon, nasa 50% ang chance niya. So mukhang meron na naman tayong panibagong low pressure area just in case po. Tingnan natin sa pinaka-convergence kung meron tayong convergence na namamataan dito sa may bandang Northern Mariana Islands or bandang Guam, southeast of Guam. Well, kung papansinin natin dito, kumpara natin sa strike probability, yan, ay halos mukhang meron. Ayun o. So mukhang meron tayong i-report sa ating Facebook page na meron tayong nadedetect na panibagong convergence. So i-screenshot ko ito. Yan. So mukhang meron tayong bagong convergence na namataan dito sa silangan ng southeast po ng Guam. Ito po yan. At nasa 22 kilometers per hour po yung sustained wind niya. So tingnan natin dahil malalaman natin sa kanyang kontra hangin niya, yung kontra circulation niya. Ayan po, nagkakaroon siya ng kontra circulation, although hindi pa siya masyadong organized, pero well-being yung kanyang divergent circulation niya. Well, tingnan natin sa kanyang environmental steering, kung merong development environmental steering, medyo alanganin pa po dito. Medyo dry pa yung hangin dito sa area na ito. So, maaaring hindi po magtuloy itong isang binabantay natin na mataas ang kanyang convergence. Pero at least may idea na tayo na at least 22 km per hour yung kanyang trough dito. So, maaaring magkaroon ng Coriolis yan. Abang-abang din po tayo mga folks. Sa ngayon ay hindi pa nakikitaan o maliit pa ang chance nito na magiging isang tropical cyclone sa ngayon. So, base sa pinaka-strike probability, at least mayroong 40 to 50%, 20 to 30%, yung kanyang possible circulation dito. At mukhang mayroon na namang isang panibagong tropical
cyclone dito. Kaso sa may bandang Eastern Pacific pa ito halos. Tumatawid dito pa Western Pacific. So mukhang wala ring bantayan sa Pilipinas. Sa ngayon, ayan po yung pinaka-forecast track niya. Kung i-adjust natin yung T192 hours, tingnan natin kung tataas yung probability. Anong araw yun? August 19. Naglalaro lang at least 30%. Pero medyo tututukan natin ito dahil maaring tropical wave o shallow trough yan na low pressure area. At kasabay niyan ay merong probability na may mabubuo din sa may bandang Taiwan o extreme node Luzon na may tropical wave din dito, posible by August 19 na ito. So magkakatapusan po. Yan. Yung point is tropical cyclone strike probability. So ito po yung mga nabuong bagyo palayo naman ng bansa. Ang medyo babantayan lang natin itong isa. Ito wala naman tong banta sa Pilipinas. Itong isa ang medyo titingnan natin. Dahil batas pa rin kahit papaano na may at least 40 to 50% ang probability na maging isang aktibong low pressure area yan. So tingnan natin by second week, tingnan natin kung mag-i-improve yata kung between August 17 to August 24. Yun, base dito mukhang merong possible tropical wave bago magkatapusan ng buwan ng Agosto. Mukhang meron tayong isang bago na namang tropical wave na kikilos pahilagang kanluran na naman patungo sa direksyon ng Taiwan. So mukhang bago matapos ang month, mukhang mayroon pa tayong posibleng bagyo na mabuo bago matapos ang month of August. According dito mga folks ha. Pero dito pa extreme node Luzon din, pa west northwestward ang kilos. Well, tingnan natin ha. Mag-update po tayo. Sa ngayon ay mababa pa naman ang kanyang probability, pero sa strike cyclone probability niya umaabot na halos ng 50, 60 to 80%. So posible nga po. Ayun, merong isa dito. Hindi natin alam kung manggagaling dito yung bagyo or manggagaling dito. Kasi meron nga po tayong nakikita dito na convergence dito sa may bandang southeast of Guam. So mag-update tayo dyan mga folks, malayo-layo pa. Napakalayo pa ng outlook para makonvince natin na mataas ang kanyang confidence, ang kanyang forecast. Ha? At least may idea na tayo kung sakali man na mag-organize ang development niyan mga folks. Okay, kamustahin naman natin yung lagay ng ating mga dam. Una, yung ating mga water level sa mga ilog, nagtataasan na po. Kagaya na naman ng Lamesa Dam, Quirino, Ugong sa Valenzuela, Rodriguez, Burgos, yan, mataas na rin, at least, nasa 28 meters, critical. Yung pinaka-alarm level na rin niya, 27 meters. Sa Tumana Bridge ay 18 meters at 19 meters ang critical level. So, tumataas na rin, rising po siya. At Santo Niño rin, at least, yung alarm level ay 16 meters at yung critical level niya at 17 meters. So, mapapansin natin dito ay nangunguna ay ang Lamesa Dam, pangalawa ang bandang Burgos, sa halos umaapaw, tumataas yung kanyang ilog. So, ingat na lamang po mga folks, ganun din sa may ng Pasig, sa Napindan, ay rising din ang ilog dyan at maaaring pag nagtuloy-tuloy po yung pag-ulan dyan, posibleng magdulot po ng pagbaha. Mataas halos 15 meters. Critical niya ay 14 meters po. So, at least sa Napindan, ay sa ngayon ay nasa 11 meters po o 14.53. Yan medyo nasa alarm level na po yung level ni Napindan. So, yan po yung status natin. Maaaring magkaroon tayo ng pagbaha kapag tuloy-tuloy pa rin po na biglang boost ng malakas na ulan. According dito sa ating water level map na mga pagtaas ng mga ilog. At mula naman sa ating dam levels in historical data, despite na si Angat Dam ay tumataas, nagre-recover siya ng kanyang water level, ay kulang pa rin o hindi pa rin sapat yung kanyang recovery. Titingnan natin dito sa pinaka-chart. At least nakaka-recover si Angat Dam pero hindi pa rin sapat yung dami ng tubig ulan na nakolekta niya. Yan, nasa 177.10 meters po yung kasalukuyan ngayon ni Angat Dam. Kagaya kahapon na 174.9. Ngayon 177.10. So tumataas naman ng tumataas yung level ni Angat Dam. Ganon din kay Magat Dam pero sa ngayon hindi pa rin sapat na water level nila. Kailangan si Angat Dam umabot ng 181 para maging normal po yung kanyang water level.
Kay Magat Dam naman, at least 180.17 meters para mag-normal level yung kanyang water reservoir. Wala naman kay Ipo Dam, nakabukas ang isang gate nila na nag-release ng 0.15 meters ng tubig. So, para maiwasan ng pag-apaw, ganun din kay Ambuklaw na 3 ang nakabukas at kay Binga Dam ay 5 na gate ang nakabukas. Yan. Mula pa nung nakarang araw na tuloy-tuloy ang pag-ulan ay nakabukas na po yung gate ni Ambuklaw. Well, si Ambuklaw kasi medyo mababaw lang na dam. Maliit na dam lang. Madaling mapuno yung kanyang water reservoir. Kaya nagre-release ngayon ng tubig kay Ambuklaw. Ganon din kay Binga Dam, umaapaw na rin siguro kaya nagbukas na rin sila ng 5 gate din. Yan. Pero kung titingnan naman natin kay Binga Dam at Ambuklaw dito sa chart, ito yung kay Binga Dam, halos constant naman at hindi naman nagki-critical yung water level niya. And then ito naman yung kay Ambuklaw. Yan. Ito mas tumaas si Ambuklaw kaya nag-release siya ng sobrang tubig. Yan. Pero hindi naman siya mula sa naging critical ito nung nakaraang August 5, ngayon ay nakarecover na at tuloy-tuloy ang pagtaas niya. Hindi pa naman siya maabot sa pinaka-apaw pero nagbukas na po ng gate si Ambuklaw Dam. Ito nga po, halos 5 ang nakabukas sa kanya. So at least wala namang problema, kaya lang sa Metro Manila kasi importante po itong si Angat Dam ay masuplayan dahil isa si Angat Dam sa nagsusupply sa buong Metro Manila ng ating Nawasa. Samantala sa Ulat Lindol, well, wala naman tayo na-detect na medyo kalakasan ng pagkinig, although medyo noisy pa rin yung ating seismic wave dahil pa rin sa epekto ng habagat at mahangin. So medyo nagbabibrate ngayon yung karagatan na detect ng ating seismometer. Pero generally, wala namang malakas na pagyanig na na-detect ngayon sa ang ating seismograph sa Caloocan. So diretso agad tayo sa data PDP box mula kanina madaling araw. Mukhang meron agad magnitude 4 na naitala. Isa sa bandang Sarangani na naman, Davao Occidental, pero malayo naman ito o halos na sa Indonesian Peninsula. Naganap ito kaninang 4:55 AM na may epicenter depth of 120 km. So malalim. So hindi siya na-detect sa amin sa Caloocan. Pangalawa ngayon lang at 11:38 AM sa may bandang Jose Abad Santos, Davao Occidental din, na may magnitude 4.7 na lakas at epicenter depth of 164 km ang lalim. At least mas marapit ito dito sa bandang Davao Oriental at Occidental. Yan. So kung bibilangin natin yung selection niyan ay nasa total of 14 na lindol ang naitala ngayon. Medyo kukonti ha. Medyo kukonti ngayon yung pagyanig dyan sa bandang Sarangani. Hopefully tumila na po yung mga sunod-sunod na mga aftershocks dyan. Yun lang na mahihiling natin. And the rest naman ay kukonti pa lang yung update na lindol. Pero kung bibilangin natin yung total earthquakes sa Pilipinas, nasa total of 42 earthquakes po tayo ngayong araw. At maaaring madagdagan pa yan sa maghapon. So silipin natin yung historical earthquake data. Hopefully na-separate na po ni PBOX yung month of July and August. Kung hindi, magsusubtract na naman tayo nito malamang. Dito lang natin mabilang maigi yung dami ng magnitude 5 at magnitude 4. Ginagawa pa lang natin yung program niyan. Sa ngayon, nag-e-error so hindi pa natin ma-fix out. Yan, ito po yung month of August. Load natin. Yan, for the month of August, hindi pa nga talaga nila hinihiwalay. So, nasa total of 2,765. Subtract natin sa month of July. So, lumalabas na 716 na po yung total earthquakes natin for the month of August. Yan. Sinubtract natin sa month of July. So, nasa 760 na po yung total na lindol natin. So, mukhang aabot sa 1,000 at mukhang mahigit pa sa 1,000 na maaaring abuti natin for the month of August na total earthquakes. So, maging listo pa rin po tayo lalo sa parte pa rin ng Sarangani na kung saan tuloy-tuloy pa rin yung mga aftershocks sa inyo dyan mga folks. So, hindi natin ma-total dahil nagdoble yung isa dyan sa annual. Hintayin natin na ma-separate po yung month of August and July para mabilang ng eksakto yung kwan. So, dapat pala gawan natin ng panibagong script na i-separate kusa yung month of July and August. Kailangan kasi hindi natin magawa dahil maaaring magkaroon ng conflict kapag biglang hiniwalay yung mga month. Baka
mahalo yung iba. So, pinag-aaralan pa po natin mga folks. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, August 12, 2026. At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, August 12, 2026. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye gusto natin malaman na hindi natin isama ngayong hapon na sa ating report. Asahan natin na patuloy pa rin makaranas ng malawakang ulan, lalo na dito sa Metro Manila at dahil pa rin sa tuloy-tuloy na habagat. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.